Hello people! Gumawa tayo today ng malutong na focaccia outside and very soft in a bowl. Naglagay tayo ng 2½ cup ng warm water, 2 teaspoon ng yeast, 1 tablespoon ng honey. Kung wala namang honey, pwede naman sugar. And 4 tablespoon of olive oil. Olive oil talaga dapat ang ilagay dito for focaccia bread. And sinunod kong nilagay yung 4 cups all-purpose flour and 1 teaspoon ng salt. And masarap na tinapay na super daling gawin. Hindi na kailangan tumasahin. Basta i-mix lang yung mabuti until wala nang dry. And then, i-leave natin yan sa bowl. Ika-cover natin ng cling film or yung clothes, kitchen clothes. And after 10 minutes, bubuksan natin uli. And kumuha tayo ng water. Nilagay natin sa bowl para hindi didikit yung dough sa ating mga kamay. Dahil sticky po talaga yung dough na to. Ang gagawin natin dyan ay stretch and fold method. Isi-stretch lang natin and ifo-fold ng mga 6 or 8 beses. Then, ika-cover muna natin uli ng 10 minutes and after 10 minutes balikan ulit natin and i-repeat lang natin yung procedure. I-wet yung kamay tapos stretch and fold method. Sa lahat ng mga bread, ito yung pinakamadali at pinakamasarap para sa akin. In each fold natin dyan para hindi madikit ay isasawsaw ulit natin yung ating kamay doon sa tubig. Then cover ulit ng 10 minutes and after 10 minutes ganun din i-repeat natin yung ating ginagawa dyan, stretch and fold. So nakatatlong 10 minutes tayo dyan ng resting. Yung pinakahuling 10 minutes na stretch and fold, after nyan ay ilagay natin yan sa isang Tupperware na may cover. Bago natin ilagay natin ng olive oil para hindi madikit and pati sa ibabaw lagyan din natin para hindi mag-dry. And ilagay natin yan sa refrigerator ng 8 hours or until 24 hours. Nilipat ko ng lagayan dahil maliit yung pinaglalagyan ko and umaapaw. Kaya mag-dry yung ibabaw dahil umaangat yung takip kaya nilipat ko siya. Pinaka-the best na gawin to bago matulog tapos kinaumagahan i-bake. Kanina ginawa ko to umaga and then dinner time ko to binake. And sa pag-bake naman nito, ito na yung time na kailangan na siyang ilipat. So gumamit ako ng 2 baking pan dyan dahil may plano ako ng maliit. Kumuha lang ako ng mga 1/4 dyan para yan sa garlic bread na gagawin ko and yung pinaka madami dyan, yung 3/4 ay plain lang. Gusto ko kasi yung plain pero yung mga bata kasi mas gusto na may mga cheese. Pwede nyo itong gawin ng pizza base. Lagyan nyo ng mga pizza toppings dyan, pizza sauce. And pwede na kayong kagawa ng pizza. Pwede nyo din itong gamitin as sandwich. Pwede nyo rin itong pang side dish ng mga pasta or soup. At yung focaccia dough natin, ifo-fold lang natin and ifo-flatten according sa size ng ating baking pan. And pinares ko yan ng 1 hour sa room temperature. And after 1 hour, naglagay uli or nag-drizzle ako ng olive oil sa top para maging crispy, more crispy yung ating focaccia. At andito na tayo sa pinaka fun part ng focaccia making. Ito yung pagbutas-butas gamit yung mga daliri natin para magkakaroon siya ng mga dimples. Nag-sprinkle lang ako dyan ng salt and dried rosemary. Pwede kayong maglagay dyan ng mga veggies, olives, onion, pag gusto kayo. Yung isang baking pan, yung konti lang yung nilagay kong dough. Ito yung ating palaman. Gumamit ako dyan ng garlic confit. Matagal ko nang ginawa to and ngayon ko palang nagamit. Yung oil doon ay olive oil din with rosemary. So nilagay ko lang yan and pwede natin i-blend yan. Naglagay tayo ng butter, asin, and naglagay tayo ng chopped na parsley. Pwede nyo ilagay sa food processor para mas more creamy or di kaya sa blender. Pero yung ginamit ko dyan, tinidor lang para malis tayo sa hugasin. Charis. Mas gusto ko sa focaccia kasi plain, pati yung mga amo ko. Pero yung mga bata, gusto nila yung may mga palaman. So, naisipan kong gumamit ng garlic confit para magiging garlic bread siya. I-spread lang natin yung ating toppings and lagyan natin yan ng maraming mozzarella cheese. Pwede kayong mag-mix dyan ng cheddar or kung anong cheese na gusto nyong ilagay dyan with mozzarella. Ang oven ay naka-preheat na ng 400 degrees Fahrenheit at ibibake natin yan ng 30 minutes to 40 minutes. Until mag-crispy yung bottom niya and mag-light brown na yung ating garlic bread. Mas nauna siyang naluto dahil di ba may mga cheese and madaling masunog yung cheese. Kaya hinango ko na siya and yung ating plain bread nagkaroon pa siya ng more than 10 minutes. Kaya binake ko yung plain focaccia natin ng 40 minutes. Pag nagbe-bake kayo nito, sobrang bango ng bahay nyo. Parang nandun kayo sa bakery talaga.
Yung texture nito, crispy yung outside. Napakasarap, parang balat ng Tapos, yung loob niyan, yung texture ng loob ay para siyang bibingkang Bisaya yung texture. Napakalambot at napakamalinamnam.